kayo. Sino ka na ngayon? Kung iba, ala, nung kikiss ka, nilalandi mo ako. Love you sometimes. Ay, maganda yung ganyan. Oo. Hi kay Intoy. Alam niyo kung anong pinakamaganda? Ako. Ay kay Christy. Love you, Dada. May gustong mag-guest. Ay kuya, hindi pwede. Nakatopless kaya rin na naman ako. Minsan love you. Ako si Abby ni Ashley. Pag na mag-up pa kayo dito magiging ano pa ito tayo dito. Wear the crown. Legends Reborn. Ano to? So, work with our official partner. So, kapag nanalo ako dito, magkakaroon ako ng exclusive live merch. Ayaw ko niyan. Magawa nga ako ng jacket Sana mapansin. Tampo na ako sa'yo, di mo ko pinapansin. Magtampo ka lang, be. Yung mga nagtatampo lalo hindi ko pinapansin yung mga yan. Masama ang ugali ko Hi kay Yela, Dada dito na ako. Saan ka ba galing? Uy, Q&A tayo. Dali. Hi Katrina, thank you so much. Alam ko na. Alam nyo naman yung IG ko, di ba? Sige. Gawa tayo ng letter sender. So, sulat nyo yung problema nyo at the moment. Tapos, kung komportable kayo na i-share, yung mga problema nyo at the moment, isulat nyo yung mahabang talata tungkol sa problema nyo. Pwedeng tungkol sa kaurbugan, pwedeng tungkol sa kalokohan, yung mga problema nyo sa life, tapos kung ano nangyari at bakit. Tapos, isend nyo po sa Instagram ko ngayon, tapos babasahin ko dito. Tapos, tingnan natin kung mayroong makaka-relate dun sa kwento mo. Ganyan. For example, kuya, may problema ako kasi kada makikita ko yung jowa ko, hindi na ako tinitigasan So, ganon. Tapos, syempre, babasahin namin yan. Tapos, magko-comment kami. Okay tayo doon? Sige. Bigyan ko kayo ng 5 minutes to type kung sino man yung gustong mag-share. Pero hindi ko papangalanan. Ilagay nyo lang din yung mga code name nyo. So, for example, tawag dito. Hi, Kuya Bricks. Ako si blank. Tawagin mo na lang akong shooting na maze. Ganyan. Tapos tsaka natin babasahin. Okay po Within kailangan 10:40 na send nyo na kung meron po. Titingnan ko na lang dito kung may mag-message. Ayan. Kapag wala, di wala. PM po ba, Dada? Oo, sa IG. Sa IG. Titingnan ko. Hindi ko alam kung saan makikita. Okay. Hey, I just saw your account and I wanted to say you're kinda cute. Let's chat on my alternative account because my toxic ex can see my messages here. Ate laro. Ate laro. Ate laro. Hindi. Hindi mo ko gaganyanin. Hindi iyo ko ng ganyan. Hi, Dada. Hi kay Violet C. Iba yun, Dad. Totoo. How much? Toot, baby. How much? Toot. How much, baby? For a video. Hoy! Ayoko na magbasa. Alam niyo, feeling ko, yayaman ako pag nagpukpuk na ako. Hindi, joke lang. Puro indecent proposal yung nasa akin. Yung totoo. Hoy, huwag kayong mag-send ng indecent proposal. Ay, may picture pa. Ay, malaki Kabog. Sabihin ko. Good job, sir. Ganda yan, malaki. Congratulations sa'yo. Ayan, pwede nyo nang i-type yun hanggang 10:40. Kapag wala, edi wala. Ayan! Ano daw? Last Friday night, I don't know, parang bigla lang sumuko agad.
kahit nag-confess ako sa harap ng room namin that night din. Nagsabi ako na mahal pa rin kita. Ganun. Tapos pag uwi, yun, wala na. Nagmamahal, DJ. So, ibig sabihin, parang pinuntahan mo siya doon, tapos kinausap mo, nagsabi ka na may gusto ako sa'yo, ganon? Ganon ba yon? Kasi kung sakaling ganon yung nangyari, tapos hindi kanya pinansin, besad to say, wala siyang gusto sa'yo. Tanggapin na lang din natin talaga yung katotohanan kasi syempre, hindi naman laging kapag sinabi mo, nag-confess ka, mahirap din talaga yung nag-a-assume o kaya nag-e-expect ka na magsabi siya na gusto rin kita. Kasi in a perfect world, hindi siya ganun. Hindi lahat ng gusto mo may gusto sa'yo. So, mahirap man tanggapin, you have to accept na hindi ikaw ang trip niya. Baka for example, DJ, ang trip niya babae din, o the ending, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Diba? So, just respect their decision. Kasi, syempre, ayan. Sabi niya, Haida, isang tanong lang po. If given a chance, city life or province life? Ako kasi, gusto ko city life pa din. City life. Kasi hindi ko alam kung mag-function ako sa province. Ayan, ito meron. Huy, mabigat. Okay, sige. Ito. Hindi ko pa pangalanan. Okay. Dada. OFW po ako. Yung asawa ko po nasa ospital. Nasaksak po siya ng asawa ng kabit daw niya. Ano po kaya ang gagawin ko? Please, I need a hug din po. And hide my identity, please. Thank you. Ayan. So technically, si ate mong OFW na nagkanda-kuba-kuba na doon sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagkaroon ng problema. Kasi nga, nasaksak po ang kanyang asawa dito sa Pilipinas ng asawa ng kabit nito. Woo! Ate. At mas speechless ako, te. Alam mo kung ganyan yung nangyari sa akin, baka magwala na lang talaga ako. Pero syempre, dahil nasa ibang bansa ka, hindi ka naman pwedeng magwala dyan. Ayan. Pero una sa lahat, ang ma-advise ko lang sa'yo, ate, nandiyan ka naman na sa magtrabaho ka na lang ng maayos dyan, tapos wag mong ilabas doon sa mga workmates mo yung sama ng loob mo kasi masisira yung work ethic mo dyan and it might affect you. Kasi your relationship is already affecting you na eh. So if that happens, don't let it ruin your job naman. Kasi baka mamaya magtuloy-tuloy yung problema na nasira na nga yung pamilya nyo, ganun, for some reason. Tapos ngayon, sisirain mo pa yung trabaho mo. Kaya, always think before you make a move. Ganyan. Tapos, syempre, ang kinalulungkot ko dito is if ever na meron kayong mga anak. I just hope na, syempre, kahit masama ang ugali or may kabit siya, I just hope for a recovery. Kasi if ever na may anak kayo, mukhang siya naman kasi din yung take care dun sa mga bata. And if that happens, at kapag nagkaroon siya ng sakit or hindi siya wala siya sa maayos na kalagayan, hindi niya maaalagaan yung mga bata. Yan. Kasi alam natin, like for example, sasabihin ng iba, deserve na nasaksak, di ba? Pero hindi pa din deserve ng mga bata na magkaroon ng ganun. Ha? Yun. Kaya parang kasi sa ganitong mga situation, you have to be mature enough to handle. Kasi minsan, our emotions yung emotions natin, if it's too great, it might create a bigger problem. Yung parang pag wala ka ganyan, ending nito, lalo siyang, kailangan kasi you have to think straight first before you do any actions. Ayan. Pero I love you so much. Sana mapagdaanan mo pa yan. I mean, sana malampasan mo siya. Ayun, thank you so much and I love you. Mahal na mahal ka namin dito. Hindi ka lang namin matulungan sa bills. Kasi pare-parehas lang tayong hampas lupa.
Yung iba mas malala lang yung pagiging maralita. Ayan. Pero meron tayong susunod. Okay. Siyempre, hindi kayo nagpakabog. Okay, so, hi Dada. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Burger. Hindi to problem, pero question lang sa'yo at hingi ako advice kung dapat ko bang sabihin sa best friend ko yung nararamdaman ko. Kasi gusto ko na siya. Or dapat ko bang i-keep? Alam mo yung mga ganyang situation yung kailangan mong mamili eh. Or kailangan mong mag-weigh ng things. Gusto ko pang malaman, tsaka gusto ko magtanong actually kung paano ba kayo nag-a-act nung best friend mo. Kasi baka mamaya kaya ka na-fall is because baka mamaya nagbigay siya ng motive. Kasi minsan, as we communicate with someone, kapag nagbigay sila ng motive, we might think na may gusto sila sa atin. Or may gusto rin tayo sa kanila. Mamaya, ikaw na lang pala yung hindi mo sure at nagta-type ka pa, o sige patingin. O sige, Burger, sagutin mo to. Sa tingin mo ba, gaano ba siya kanay sa'yo? Sobrang close nyo ba? Kasi baka mamaya nagbibigay na pala siya sa'yo ng pahiwatig, di ba? Pero actually, okay lang din naman para sa akin. For example, ang babae ang magsasabi na gusto kita. I think there's nothing wrong with that. Pwede mo siyang, walang problema kapag babae yung aamin. Okay yun. Gender equality, bakit? Dada, thank you po. Hi kay Pilo Bear tsaka kay Joms. Na-send na po. Ang alin? Babae po ako, ha. Alam ko naman na babae ka, hindi naman kita hindi ko naman Sobrang close kami, Pero yung actions ba niya sa'yo is sobrang sweet? Or for best friends lang? Kasi may mga actions na sweet talaga. Like, hindi mo talaga, malalaman mo talaga na may gusto siya sa'yo. Pero kasi kung ganun, baka may chance. Pero minsan kasi, ito Burger, kung ikaw, pinili mo na, for example, lagi magjowa kayo. Kaso pag naghiwalay kayo, you will lose a partner and a best friend at the same time. Pero kasi everything is a gamble eh. So if handa ka na tumaya sa ganyang relasyon, kasi lahat ng relationship is hindi naman sure kung magtatagal o hindi. Risk yan. And you have to take the risk if you really want the person. Yun lang. Pero once you once you admit na may gusto ka sa kanya, tapos in-explain mo na gusto kasi kita talaga, may chance na hindi na kayo bumalik sa dati. Like for example, sinabi mo, gusto kita, ganyan-ganyan. Minsan, yung tao na sinabihan mo nun, iisipin nila, aaloof sila sa'yo, tapos hindi na kayo makakapag-usap ng ganun. So, mag-awkward na siya. Hindi na siya babalik sa dati. Anyways. Please enlighten me. If you had to choose, would you rather be hurt by the truth or believe in lies? Ito kasi yan. Ito. Kasi minsan, like for example, if you, would you rather be hurt by the truth, di ba? Kasi, when we're younger, nung mas bata pa tayo, ang alam natin is truth or lies. Good or bad. Ganon. Yun siya eh. Pero hindi natin alam, meron kasing middle ground. Yung gray area. Yun yung tipong, for example, is the truth sobra ba siyang importante na kailangan mong malaman? Para, like kasi for example, the truth is just there. Hindi naman siya tinatago sa'yo. It's just, you don't really have to know. May mga ganun eh. Iba din naman yung believe in lies. Kasi I think I need more content or context sa ganito before I answer. Kasi again, hindi naman tayo bata na truth or lie. Siyempre, sabihin natin, truth hurts. Okay, totoo. Truth tayo, sa totoo tayo. Pero what if we don't need to hear it? Diba? For example, ito example hindi mo ako gusto. That's the truth. Hindi mo ako gusto and that's the truth, diba? Pero do I really have to know?
Like for example, pupuntahan kita doon. Di ba? I will go out of the way, Brad, hindi kita gusto. Tapos sabi ng tao, ano naman? Di ba? Anong pakialam ko kung di mo ako gusto? Naman sa'yo nakasalala yung buhay ko. Yung ganun yung gets mo, yung wala siya talagang minsan na walang sense for you to know it. Di ba? Tapos, ayun. Pero ako kasi minsan, gusto ko yung, if I'm gonna work better, tapos, white lie siya, I think I can let it pass. Siguro nung bata ako, sabihin ko na ayoko nang sinungaling, ganyan. Pero ngayon nang medyo tumanda-tanda, tapos parang yung white lies, I let it pass. Parang hindi ako masaktan. Parang sinabi ganito, hindi ka gusto ni ano. Pero hindi niya sinabi sa akin kasi ayaw niya ako masaktan. Para sa akin, it's okay na hindi niya sinabi sa akin. Kasi kapag sinabi niya pa sa akin na hindi ako gusto ng tao, hindi pa ako makakatulog sa gabi. Yun. Guys, yung mahaba-haba naman. Thank you, love you, Sheila. Uy, thank you po sa nag-gift. Thank you so much. Okay, ito pa. Ready na ba kayo? Bago po tayo tuloy-tuloy, guys. I just want to thank our sponsors. Thank you so much. And the time is 10:49. The time is brought to you by Beauty Smoothie Avocado. Guys, kapag tinake nyo to, hindi ganong bloated at sobrang sarap. Uy! Bakit ba? Grabe kayo. Ayan, so ayan. Okay, ready na tayo for the next tawag dito, letter sender natin. Ayan, ang pangalan niya po is ganyan, UGH. Ganyan. So yan ang name ng ating letter sender. Okay, hi, I love you Dada, I love you too. Ayan, so ito ang sabi niya. Hi Dada, sana mabigyan mo ako ng magandang sagot. Dada, paano kung natali ka pero di mo na mahal? Pero di mo kayang humiwalay kasi may anak kami. Dalawa kasi, ayaw kong magaya sa akin ng mga anak ko na lumaking walang ama. Sana mabigyan mo ako ng magandang sagot. Dada, paano kung natali ka pero di mo na mahal? Pero di mo kayang humiwalay kasi may anak kami. Dalawa kasi, ayaw kong magaya sa akin ng mga anak ko na lumaking walang ama, tas lagi siyang galit, na wala naman akong ginagawang masama, na lagi nagsiselos na walang dahilan. Nakakaiyak lang kasi ako na seryosong nagtatrabaho, tapos siya, selos ng selos. Okay. Una sa lahat, meron po ba siyang dahilan para magselos? Hindi naman sa pinagdududahan kita ha, pero kasi minsan may mga times na may reason kung bakit sila nagsiselos. Meron ka bang background? Ito kasi, ito lagi kong tinitignan. So for example, kapag kahit sa mga kaibigan ko, kapag nakikita ko na, bakit laging protective sa'yo yung jowa mo? Siguro may ginawa kang masama ng past mo, no? Kaya ganyan siya ka walang tiwala sa'yo. May chances na yon, or pwedeng siya talaga yung merong iba, pinoproject niya lang sa'yo yung ginagawa niyang kasalanan. Pwede yun. Pero by the way, ito kasi, ang masasabi ko lang dyan, I'm not like pushing you to break your family apart. Siyempre, it's never good for mga tao na mawalan talaga sila ng pamilya, di ba? Hindi talaga maganda yun. However, if it's so toxic, if it's so nakakapanakit na yung tatay or something like that, hindi na nakakatulong sa'yo sa mental health mo at sa mga mental health ng bata, then minsan kasi, yung iniisip natin at sinasabi natin na para sa pamilya, magtitiis ako. Pero paano kung pati anak mo nagtitiis na? Kasi, what if
What if nagtitiis din yung mga anak mo? Like for example, nasaktan, ganun. Diba? Nasasaktan na pagbubuhatan ng kamay o kaya naman na pagmamalupitan, ganyan. Kapag ganun yung scenario, as much as possible, you're not saving your child. Pinapahirapan mo sila. Kasi minsan, akala natin, we're saving them because we're trying to save your relationship. But sometimes, letting go and moving away from your relationship actually fixes everything up. And sometimes, that's the thing that saves the children. Kasi minsan, pati sila nagsasuffer. Yun. Sana og nakatulong kami. Grabe naman og. Thank you so much. Ay po, been there pero mas kawawa yung mom ko. Totoo. So paano tayo? Pakawawaan tayo dito. Uy, thank you so much kay Tops sa kay Zian. Hi kay Miel, Milay. Thank you so much po. Maraming salamat. Wait lang. Grabe naman yung tanong. Sabi ko, story ng buhay. Hi, Dada. Hide me. Ang pangalan niya is Hide Me. Okay. Ito ang problema ni Hide Me. Hi, Dada. Are you okay? Ito na. B, nagbabasa ng letter. Mamaya ka na sa may commercial. Hi, Dada. Hide Me. Paano mo masasabi or sasabihin sa taong matagal nang naghihintay sa'yo nang wala na siyang hinihintay at maghanap na siya ng iba? Alam mo, ito yung pinakamadaling sagot sa pinakamadaling problema mo. Kasi minsan, the more they wait, the harder it is for them to let go. So once you know in yourself na hindi mo na siya gusto at wala talaga siyang hinihintay sa'yo, alam mo, hindi ako naniniwala sa break it to me gently. Hindi. Sabihin mo agad para matapos na. Kasi as long as pinapatagal mo siya, mas nahihirapan siyang mag-move on kasi tumatagal kayong magkasama, lalo siyang na-attach sa'yo. So just say it. Sabihin mo na. Alam ko mahirap kasi syempre there's no easy way to break somebody's heart. Pero walang madali sa panahon ngayon. Mas papahirapan mo lang siya and at the same time, papahirapan mo din yung sarili mo. Kasi isipin mo, you can never entertain someone else if you have someone standing at the door. Gets? Tatagulugin ko ba yun? Hi kay Ark, thank you so much po. Hi, I'm from Indonesia. Hi there! Kamusta po kayo? Ayan. Ayan. Ito hindi siya kwento. Pero ano siya? Tawag dito. Pwede ba itong basahin? Wala naman nakalagay na safe to read. Guys, maglagay kayo ng safe to read ha. Para malaman natin yan. Ano to? Ano to? Ano to? Ay, ito. Si QD. Anong gagawin po namin kay QD? Wala naman si QD. Mamaya. Wait lang. Okay. Okay po. The time now is 10:56 in the evening. And guys, maraming salamat. Welcome po sa isa pang edisyon. Naging radio announcer. Okay po, so ito na. Ayan. Hi, Dada. Ito, i-share ko lang kung okay lang. Sa ngayon, nalilito pa rin ako kasi nag-cheat siya last year. Binigyan ko siya ng second chance kasi mahal ko pa. Pero umulit siya kasi daw hinanap niya pag-aalaga ko sa kanya. Naging mahina daw siya. 1 year akong nagtiis sa sakit at ngayon, naka-move on na ako. Saka naman siya babalik. Sa akin, magbabago na at pagsisisihan niya daw. Ate, minsan ayusin natin yung period. Saka naman siya babalik sa akin, magbabago na at pagsisisihan niya daw.
Pero nalilito pa rin ako kung tatanggapin ko pa. Kasi nga, mahal ko pa kaso konti na lang. Una sa lahat ito, dun muna tayo sa first part. Guys, once you forgive someone, it means that you have to love them truly again. Kasi for example, they did mistakes, nagkaroon sila ng problema, nagkaroon sila ng pagkakamali. Tapos, kapag pumayag na kayong bumalik sila sa buhay nila, dapat hindi magbago yung pagmamahalan yung dalawa. Kasi once na mabago yun, hahanapin niya yung una. Hahanapin niya yung ano nangyari kasi nagkamali ako. So ending nito, lahat kayo, parehas kayong nag-pull back. Hindi kayo makakausad nun. Like for example, nagkaroon siya ng babae o nakipagdo siya sa iba. Tapos, pumayag ka, tinanggap mo. Kaso, nung tinanggap mo, hindi na same yung trato mo sa kanya. Kasi natakot ka na. Naintindihan ko yung takot mo. The thing is, if matatakot ka pa, like hindi mo pala siya kayang tanggapin ng buo, sana hiniwalayan mo na. Kasi mag-e-expect siya na ganun din yung trato mo, patulad sa una. Kasi of course, we understand na trauma ka. Tapos ngayon nagkahiwalay na kayo. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang ibalik lahat ng mga ginagawa mo para sa kanya before? Kasi kung hindi mo na kaya yun i-provide or hindi mo na siya magagawa, mag-move on ka na. Kasi mangyayari ulit you're just reading the same book all over again. You already know how it ends. Tapos, binabasa mo na lang ulit. And let me remind you, if you're reading the same book, kahit gaano mo siya kadaming basahin, hindi at hindi magbabago ang ending. Hi kay Wena, thank you so much po. Hi kay Marian Casey. Kaya nga minsan guys, alam mo yung yung pag nagkaroon kayo ng relationship, tapos nalamatan na siya. Tapos, for example, nag-away kayo. Yun yung mga bagay na it will make or break your relationship. Kasi I know lots of couples na pag nag-away sila, nagkaroon ng problema, much more yung pag nagkabalikan. Kasi alam na nila kung paano itatama yung mali. Alam nila kung saan sila nagkamali. And this time, they are better. Pero on your case, I don't think it's hindi siya yung nangyari sa inyo. So, pasensya na. Pero hindi ko kailangang humingi ng pasensya. Di naman ako yung nang cheat dyan sa inyo. Hi po. Hi kay Lawi. Hi kay Janiel. Thank you so much. Hi kay Jeric. Pabili po ng yelo. Ay, sayang! Kasi yung yelo namin, ubus na. Kasi itago mo ko sa pangalang Beng. Okay. Ang letter sender natin ay si Beng. Hi Beng, thank you so much. Guys, kung sakaling na meron kayong gustong sabihin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba at babasahin natin yan para at least alam natin at makapag-advise tayo sa ating mga letter sender. At the time now is 11:01. The time is brought to you by Beauty Smoothie Avocado by Lux Beauty. Ayan, thank you so much po. At ito po ang letter sender natin, si Beng. Babasahin na natin siya. But let me just have like a top of screen, guys. Pag-tap tayo ng screen para at least makita natin na available kayo for tonight at tuloy-tuloy tayo makapagbasa ng mga letters for this wonderful evening. Ay, delete! Ang ganda nun. Ay, boy, thank you kay Torong. Thank you so much. Ay, kay Ann Shakira. Inaantok talaga ako, be. Ayan. By the way, ito na. Hi, Brixie. Itago mo na lang po ako sa pangalang Beng. Brixie, okay lang ba na avocado mo ang inspirasyon namin? Tuwing madaling araw na mag-usap-usap, ginaganahan kaming magkwentuhan. Pag yung avocado mo dada na pagkukwentuhan at nakikita namin. Minsan dada pakitago kasi kitang-kita talaga na malaki at alam naman namin na para lang kay Chani yan. Pero dahil sa nakabuo kami ng team, nakahanap kami ng family ng isa't isa dahil sa gabing napag-usapan ng avocado mo, huwag kang magagalit dada. Safe to read. Te, hindi talaga safe to read yung mga pinagsasabi mo, te. Te? Dati laro. Ang gigigil ako sa'yo. Ben, gusto ko sabihin yung pangalan mo dito, Ben. Ang wholesome talaga namin.
Well, hindi matino yung letter sender natin, guys. Oo, hindi matino yung letter sender natin. Oo. Hindi matino yung letter sender. Hi kay MD, thank you so much. Hi Ate Ging. Hi kay NB. Laro si Ate. Ngayon babasahin ko muna bago ko basahin ng malakas. Dada na send ko na po. Ano yun, Atina? Dito ka ba nag-send? Alam nyo nga minsan, kapag meron kayong story, tingnan nga natin na basahin natin or iline natin dito, tas tsaka kayo mag-explain. Okay. Ito meron tayong isa. Ayan. Ito seryoso na to. O guys, may exam tayo pagkatapos nito. Ito. Ayan. Sorry. May kinuha lang. Okay. And thank you so much po. Ayan. Thank you. Pero bago tayo magpatuloy, the time now is 11:04. That time is brought to you by Perfume Dessert PD London Chocolate Flavor. At para tuloy-tuloy po ang ating chikahan dito, don't forget to tap the screen, share the live, and make sure po na nakafollow tayo sa ating account na Brix Galliano. Ayan. Ang susunod natin naman na letter sender ay itatago natin sa pangalang BSN. Ayan. Yan yung mga susunod nating babasahin. Pero for now, make sure po na nakafollow kayo, nagtatap ng screen, at huwag kalimutan na mag-share ng ating live. Uy! Hi Da! I'm your silent supporter. Pero itago nyo na lang po ako sa pangalang BSN. Actually po kasi, pangalawang beses na po ako na nung una ko sa tito ko po. And hanggang ngayon, hindi pa po alam ng fam ko about doon. Ate, ang bigat. Saglit, ate, saglit. Ate, saglit. Ate, mababa na ako sa'yo, te. Wait lang, te. Ate, PM na lang kita, te. Te, PM na lang kita. Usap tayo matino, te. PM na lang kita, te. Mamaya ka, te. Mamaya, hindi yan dito. Hindi pang kasi nahirap na, no? Alam mo naman. Kausapin na lang kita mamaya. Hi kay MD, thank you po. Hi Loisa. Mamaya pag-usap, hindi kausapin kita. Hi po, hi kay Mimli. Hello po Bibi, hello din sa'yo be. Ayan, okay, ito na lang. Hi Dada, tawagin mo na lang po akong pangalang Miss C. Ayan. Meron po akong boyfriend na 5 years na kami. Sobrang mahal ko siya and I know naman na ganun din siya, pero lately napapadalas na siyang nagdududa. Kahit wala naman akong ginagawang mali. Do you think Dada, he still loves me? Or not? Do you know, Dada, na 3 hours ako nag-wait sa'yo, mag-live ka lang? Parang bakit may halong ba't may halong panunumbat sa dulo? Ayan. Ayan, anyways. Yung 5 years niya daw nakarelasyon, ay nagdududa na nag-cheat siya. Siyempre, ang unang tanong natin, may dahilan ba? Kasi guys, alam niyo yung mga sinasabi niyo na, bakit niya kasi lagi niya akong binabantayan, bakit siya protective sa akin? Ito kasi, alam niyo ba sa mga relationship, for example, if you were cheated nung first jowa mo, pwede mong dalin yun sa susunod na relationship mo. Tapos ipo-project mo doon yung ginawa sa'yo ng past mo, which is unfair for your future partner. Ganyan. Kasi minsan guys, for example, they cheated on you. Ngayon, iisipin mo na lahat ng mga susunod mag-cheat din. Which is, katulad nga na sinabi ko, very unfair para dun sa mga susunod. Kaya ngayon, ito naman, 5 years naman na daw sila.
Kaso napapadala siyang nagdududa kahit wala naman siyang ginagawang mali. Yun nga yung una kong tanong, sigurado ba tayong wala kang ginagawang mali? Kasi baka mamaya naman, hindi naman sa pag-aano, baka mamaya you act as if you are single. Kasi if you're like that, then basically, I cannot defend you. Kasi if you're acting single, then basically, it's your fault. Pero, ngunit, sa datapwat, sa makatubit, subalit, ganyan. Okay. Kung wala ka namang ganong ginawa, may chances naman na pinoproject niya lang din sa'yo yung ginagawa niya at the moment. Kasi if he still loves you, ikaw lang makakaalam nun eh. Ikaw makakaramdam nun kung mahal ka niya o hindi. Kasi dito sa short message mo, there's no way of us finding out or malaman kung talagang mahal ka pa ba niya o hindi na. Kasi the only person who knows that is you and him. Ayan. So, yun lang yan. Tas sorry din pala kasi 3 hours ka naghintay. Hindi mo naman sinabi sa akin. Oo, na naghihintay ka pala ng 3 hours. Thank you kay Kentoy. Thank you so much. Maraming salamat po. Pero alam mo kung ano yung best na dapat yung gawin? Is mag-usap kayong dalawa. Kasi you have to be open. Especially with your partner. Kailangan nyo nakakapag-usap. Kasi kapag hindi kayo nag-uusap, dyan na magsisimula yung assumption. Yung mag-a-assume na lang siya na may ginagawa kang iba, mag-a-assume siya na, baka hindi mo siya na-update kung ano talagang ginagawa mo. Kasi even if ako ang boyfriend mo, tapos hindi ka nag-update sa akin kung anong ginawa mo buong maghapon at bigla ka na lang nawala, I might think na meron kang ginagawang kabalbalan. Sorry to say, kasi if you're not updating someone, then basically, you're hiding maybe, I don't know. Dadanasan ko na po. Anong sinend mo, be? Hi kay Danny V, kay Jelms, thank you so much. I love you too. Grabe, gumagana yung ulo, kinatok na ako. Hi kay Wela. Kay Cheryl. And i-invite lang natin sandali si Maiko. Hello, Dada. Sorry po, umiiyak po kasi. Hello! Happy birthday! Hi. Happy birthday sa Joseph. Pusip ka. Ayan, nakapula ka eh. Alam mo, hindi mo naman Ay, ano yan? Smoothie. Magbe-blend ka? Lalagyan mo ng ice? Is that a shake? Smoothie, ito ginagawa ko every morning. Long healthy mo naman. Avocado, banana, apple, tapos blueberries. Pwede lagyan ng pineapple yan? Pwede. Oh. Favorite ko pineapple eh. Back na back ka ngayon ah. Ano, nag-gym? Nice one. Yes, nag-gym. Nag-gym ka ba? Oo, kaya lang nung netong mga nakaraang buwan, kasi winter, hindi makalabas, sobrang ginaw. Kaya nag-home workout ako pero hindi ganun kapump gaya sa gym. Pero hindi kasi sa baba, dyan, may gym talaga ako sa baba eh. Ah, okay. Yung buong first floor gym siya. Kasi wala naman akong ginagawa sa sala, di ba? Oo. So, tinanggal ko yung sala. Wala na sala. Marami kang equipment kompleto. Kompleto siya. Kaya di na ako lumalabas. After niyan, anong kakainin mo? Mamaya-maya pa ako kakain. Mga bandang alas 2, alas 3 na. Protein. Ano oras na ba? Ano oras na dyan? 11 a.m. Oo, okay. Ganun pala. Wala, nakita lang kitang naka-live, kaya kinamusta kita. Sabi ko, ay online si Chef. Sige na, ikot na ako ulit, Chef. Bye-bye. See you. Ayan. Hi kay Lady, Team Solid Vrikshan, tsaka kay Daniel. Hello po.
Nakita ko si Engineer Norms. Hi, Dada. Ayan, ito naman. Meron tayong susunod na letter sender. Yung letter sender natin, sobrang ganda. Sobrang bait. Pero wala siyang profile picture, so hindi ko siya kilala. Ayan, joke lang. Ito na! Ayan, okay po. Para sa letter sender natin, ito yung sinasabi niya. Ayan, okay. Ito. Yan. Hi, Da! Naguguluhan po ako, Da, kasi ang stuck between mag-aral ulit or magtrabaho dito. If ever man nauuwi ako sa province, babalik ulit ako sa pagbebenta online. Try ko ulit, Da, no? Para makasama ko na din anak ko at partner ko. Christian din yung pangalan, Da. Madami pa akong problema, Da. Kaso limited time ka lang eh. Hide my name, Da. Aha. Ayan, okay. Ang pangalan mo na ngayon is ano? Ayan. Yan ang pangalan mo ngayon. Ano? So technically, alam nyo, kulang yung details ng message nyo. Kahit habaan nyo, okay lang. Para maintindihan namin kung saan kayo nanggagaling. Kasi ngayon, sabi mo, you're stuck between kung mag-aaral ka ulit o magtatrabaho ka dito. Saan yung dito? If ever man nauwi ako ng province, babalik ulit ako para magbenta online. Well, okay naman magbenta online, pero syempre, check mo pa din kung kaya nung kinikita mo yung kaya ba nang kinikita mo yung yung gastusin yung araw-araw. Kasi let's admit it, hindi ganun kataas ang sahod sa Pilipinas. Tapos minsan yung kikitain natin dito, saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang, kulang pa. Totoo din naman. Kaya minsan, nahihirap talaga magtrabaho dito sa Pinas. Kaya kung ako sa'yo, kung kaya naman ng budget, eto this is a general advice for everyone who wants to leave their job. I don't advise you to leave your job just yet. If feeling mo hindi ka na masaya sa trabaho mo, maghanap kayo lagi ng fallback. Before leaving your job, make sure na may sasalo sa'yo. Make sure po na after nyo may pupuntahan po kayong trabaho. Kasi mahirap mabakante. Like for example, meron kang pinag-aaral, meron kang pinapakain, meron kang kailangan bayaran yung bills natin na yan. Hindi yan madaling tustusan. Ngayon, make sure po na kung sakali may trabaho ka ngayon, meron kang fallback na trabahong pupuntahan. Kasi kapag nabakante ka ng mga 1 to 2 weeks, sinasabi ko sa'yo, mangungutang ka na. Mahirap yun kasi sugal na naman yan. It's a risk. You have to check first. Tapos ito pa, hindi matatapos yung fallback doon. Kasi is the work environment okay for you? Kasi minsan, alam nyo ito okay ang trabaho. Okay ang sahod. Okay naman ang Kaso ang hindi okay is the environment itself. Pag hindi okay yung environment itself, you will not function, you will be drained, and you will want to move away as far as possible. Minsan, masarap naman ang trabaho, masarap naman hindi man mahirap yung trabaho, pero ang hirap ng katrabaho, may ganun eh. May mga drama sa office, minsan hindi ko yan mga gusto eh. True yan, Da. Totoo, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Namiss ko na nga kayo. May pasok ba? Hindi ko alam kung may pasok tayo ngayon. Pero gusto ko kumain. Kaya inaantok ako. Nalate ako. Hi, Clea. Sleep ka na, Da. Hindi, may mga kailangan akong tapusin. Hi, Kaineng. Thank you so much. By the way po, sino dito yung mga nasa biyahe?
Yung mga nasa biyahe dyan, hello po sa inyo. Kamusta naman po yung mga nasa biyahe dyan? Ingat po sa biyahe, makakauwi sana kayo ng maayos. Yung mga nasa bus, nasa jeep, nasa mga pampublikong sasakyan, at syempre yung mga nasa private cars na nagdadrive at the moment, make sure po na nagdadrive kayo ng maayos at makauwi kayo kung saan man kayo pupunta. Hi kay Imorben, thank you so much kay Renalyn, kay Ruby. Hi dad, kumain ka na ba? Hindi, kakainin pa lang kita. Kaya maglinis ka ha. Hi kay Neng, thank you po. Mag-ads ka muna. Ba't mas gusto niyo yung ads? Hi po. Hi kay Sizay, thank you so much. Kain ka na da. Tapos na akong kumain kanina. Hello kay Christine Joy. Si Ate Libay ba nandyan? Hello po. Kay Jong, kamusta? Hi. Desire. Completely. I want it that way. Come on. I need you. Hi Dad, hello din sa'yo be. Kamusta ka? Hi kay Alvin Di Chavez. Uy, thank you Engineer Walde. I love you. I love you so much. Ayan, ito naman. Dada, ito, serious na tanong. Papa-advise lang kasi ako. I am a breadwinner and I have given up a lot for my family, especially my youth. And lahat-lahat na kahit magka-love life, which is fine kasi nakakatulong ako sa family ko. Pero now, I was offered an opportunity to go abroad. But I am torn. Kasi may iwan ko ang family ko, but at the same time, sayang ang kikitain for us. I need another person's opinion kasi gulong-gulo na ako kakaisip. So basically, meron kang offer to work abroad. Wait lang, I just want to know. Dada, serious question. Yeah. So wala kang jowa. Okay, shoutout po sa lahat ng walang jowa dyan. Sana nakakain na po kayo for tonight. So nakakatulong na siya sa family niya. Pero now, I was offered the opportunity of work. Guys, ito kasi. Ako it depends on what type of person you are. Kasi marami kasing mga tao na wala silang, hindi nila kaya mag-work sa ibang bansa. Ayan. Medyo nahihirapan sila mag-work sa ibang bansa. Kasi nga, tawag dito, you have to be alone there. Ano siya, ang pag-work sa ibang bansa is hindi for everybody. It's not for everyone. So you have to have a strong heart, tapos unwavering support from yourself, kasi sarili mo na lang kasama mo dun. So minsan, yung mga OFW natin, we have to make sure that meron silang enough support system to make them, stay or make them insane or sane. Sorry. Hi, Jisabel. Thank you po. Pero kung kaya mo naman sa tingin mo, tsaka basically, kung sinasabi mo sa akin na ayaw mo maiwan yung family mo, pero yung pagtatrabaho mo kasi sa ibang bansa, it's for them. I think so. It's for them. It's for you. How old are you na ba? Kasi minsan guys, kakasupport natin sa pamilya natin, nakakalimutan nating mag-ipon para sa sarili natin. Tandaan mo, pag tumanda ka, kailangan mo rin ng pera. At minsan, kakatulong mo sa ibang tao, kahit sa pamilya mo, nakakalimutan mo rin tulungan yung sarili mo. So if I were you, and you have the chance to actually work abroad, sana makaipon ka. Makatulong ka sa family, and at the same time, makapag-ipon ka for yourself. Kasi mahirap pong tumanda ng walang ipon.
And if the way para mas mag-improve or mag-grow ka is for you to work outside of the country, then good for you. Kasi hindi lahat din nagkakaroon ng opportunity to work abroad. Kasi mataas ang standards lately, so mahirap maghanap ng trabaho. Hi, Nay Gloria. Thank you po. Hi, A. Thank you so much. Ito? Ay, gusto ko to. Okay, go. Hi, Da. Medyo may amats ako now. Pero gusto ko lang i-share tong story ko. May nangyayari sa amin ng boy best friend ko. Like, fubo kami. Hindi ko siya kayang iwasan kasi nasa iisang circle of friends kami. Pag nakikita ko siya, para akong na-hurt pero wala akong karapatan. Kasi best friend lang kami and may jowa siya. Anong pwede kong gawin? Need ko lang ng advice kahit alam kong pagagalitan mo ko. Need ko rin itong ilabas now. Nagkagusto sa cream o. Ha? Ate, kantahan mo na kita ha. May martilyo, may pako, anong tunog? May martilyo, may pako, anong tunog? May martilyo, may pako, may martilyo, may pako, may martilyo, may pako, anong tunog? Ayan, una sa lahat, come clean. Kasi hindi mo jowa yan. May jowa pala yan. Ngayon, putulin mo na yung nag-uugnayan sa inyong dalawa sexually. Kasi hindi tama. And if you want to pursue it, ask him or her to, break up with his jowa. Kasi, ano yun? Kasi I think you already know the answer with that eh. Alam nga namang tawag dito. Ito pa ha. Guys, alam nyo ba na ang hirap mag-start ng relationship na galing sa agaw? Hindi rin maganda. Kasi how will you build trust if you build your relationship out of cheating? So basically, if ever man na maging kayo, sooner or later, you will expect that person to actually cheat again. Kasi di